Kinaantabayanan na po ang pagdating ng labi ni DILG Secretary Jessie Robredo sa Funeraria Imperial at naroon ang ating kasamang si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Tia, nandito tayo sa Naga Imperial Crematory and Columbari kung saan dadalhin nga ang labi nitong si DILG Secretary Jessie Robredo para dito i-cremate. Hindi pa dumarating dito ang funeral cortege na nanggaling sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peña Francia, pero kanina pa mahigpit ang seguridad dito. Maliban sa mga tauhan ng Presidential Security Group, ay tabi-tabi rin ng mga pulis sa magkabilang bahagi ng kalsada. May mahawak silang dilaw na lubid para yung mga nagenyo na gustong makita sa huling pagkakataon, itong si Secretary Robredo ay doon lamang sa tabi ng kalsada mananatili. Meron pang ilang mga umaakit ng puno para lang mas maganda yung kanilang vantage point, pero pinapababa rin sila dahil na rin sa kanilang kaligtasan, dahil sa pagsisiksikan sa puno ay baka mabagsak sila sa kalye. Nakikita na natin yung unahan ng funeral cortege. I think this is yung ulo ng funeral cortege. May nakikita tayong mga hagad at mga blinker. Sa anunsyong inilabas ng Palasyo ng Malacanang, ang funeral cortege ay pinangungunahan ng PNP band na sinusundan ng 4 na platoons mula sa PNP at sa 3 service branches ng AFP. Sila ang mga nasa harap ng karong may dala sa kabaong ni Secretary Jessie Robredo. Ang mga cabinet members naman na nagsisilbing pallbearers ay naglalakad sa tabi ng karo habang ang Pangulo at ang pamilya Robredo, pati na ilang mga opisyal ng pamahalaan at mga kaibigan ng pamilya Robredo ay sumusunod naman sa karo. 750 meters ang layo nitong Columbari mula sa Basilica Pia at inaasahang 40 minutes aabutin ang takbo ng funeral cortege dahil nga naglalakad lang o nagmamarcha lang ang mga lumahok dito. Dito sa crematorium Pia, pagdating dito ng labi ni Secretary Robredo ay bibigyan siya ng 3 volley salute ng PNP at nasusundan ng pagtugtog ng AFP ng CAPS. Ang pambansang watawat na inilagay sa kanyang kabaong ay aalisin. Ito ay i-fold at iaabot ng Pangulo sa byuda nitong si Secretary Robredo. Kapag nangyari yan, Tia, yan na yung hudyat na nagtatapos na itong state funeral para kay Secretary Robredo. Ilang metro na lamang ang layo ng funeral cortege dito sa ating kinatatayuan. At marami na yung mas dumami pa actually yung mga taga-Naga na lumabas ng kanilang mga bahay para makita nga itong si Secretary Robredo sa huling pagkakataon. Pia, napakainit ng panahon dito, Pia, pero walang umaalis sa kanilang kinalalagyan kahit na ilang oras na silang nakabilad. Ganyan ipinakikita ng mga taga-Naga yung kanilang pagmamahal at hiling pagpupugay sa naging ama rin ng kanilang lungsod ng mahabang panahon, Pia. Tina, yung mga nakita natin doon sa video, yung ilang mga nagenyo na nag-aabang dyan, may ilan ba sa kanila na nanggaling pa dito sa Basilica o talagang dyan na sila nag-abang para masilayan ang labi ni Secretary Robredo? Karamihan dun sa mga nandito sa labas ng crematory, Pia, ay kanina pa nakapwesto dito. Hindi na sila pumunta sa Basilica dahil mas gusto nila, mas maganda yung pwesto nila rito. Dahil dito nga yung huling pupuntahan ng labi ni Secretary Robredo. So dito na sila kanina pang umaga, ilang oras na rin silang nakabila dito at hindi sila umaalis sa kanilang pwesto, Pia. At Tina, dinig din daw dyan yung 19-gun salute na iginawad para kay Secretary Robredo. Sorry, Pia, putol-putol. Pakiulit po. Oo, Tina, nabanggit mo rin na dinig dyan sa kinatatayuan nyo sa crematorium yung 19-gun salute para kay Secretary Robredo. Oo, tama. Narinig namin yun kanina. 750 meters yung layo ng Basilica. Sa tapat nun kasi ay doon ipinesto yung mga 105mm howitzers na ginamit para nga doon sa 19-gun salute kanina. At dito sa ating kinatatayuan sa Columbarium, 750 meters away, ay dinig natin yung 19-gun salute kanina. Tia? At Tina, nakikita rin natin doon sa mga video, hindi lamang yung mga nagenyo at mga cabinet officials ang dumagsa dito. Nakita natin pati mga miyembro ng national media kumpleto sa pagko-cover ng state funeral ni Secretary Robredo.
Tama, Pia, marami tayong mga kasama dyan sa Metro Manila, mga dati nating kasama sa Malacanang Press Corps na nakikita natin ngayon dito at nagbabantay. Galing rin sila kanina sa Basilica at tumakbo papunta dito sa Columbari para nga doon sa coverage dito sa lugar na ito, Pia. Actually, Tina, naalala ko rin, no, nabanggit ng pamilya, pati na rin ni Secretary Carandang na nakikiusap sila, no, na yung iba na gusto makibahagi sa cortege, kung maaari ay dumiretso na sa Eternal Gardens. Meron ka bang mga nakikita dyan na dumiretso rin sa Eternal Gardens? Sa labas ng Eternal Gardens, Pia, maaga pa lang kanina, ay meron na rin mga nag-aabang doon, mga estudyante, mga nakatira dito sa Naga, iba't ibang edad at doon sila pumwesto. Pero nung dumaan tayo doon kanina bago tayo pumunta dito sa Columbari, ay sarado yung gate ng Eternal Gardens. Medyo mahigpit na rin yung seguridad doon kanina. Pero nakita natin na may mga nakapwesto na roong tents at mga tables at upuan dahil doon nga sa Eternal Gardens ilalagak yung abo nitong si Secretary Robredo. Nandito na sa Columbari, Pia, itong si Secretary Vicky Carandang kasama ang ilang mga opisyal ng Malacanang. Nakikita natin si Yusek Manolo Quezon. Naglalakad lang sila papunta dito pero may ilang mga sasakyan na sumasabay doon sa funeral cortege. Pinapadiretso ang mga ito lagpas ng Columbari pero yung mga opisyal ng Malacanang ay dire-diretso sa loob nitong Columbari sa ngayon. Mabagal, Pia, yung galaw ng mga sasakyan at napapansin natin na ang ilan sa mga sasakyan sumama sa funeral cortege ay nagtali pa ng yellow ribbon sa side mirrors. Meron ding sumamang ambulansya at mga police car. Yes, Pia. Alright, Tina, maraming salamat doon sa ulat mo.